feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. Kasi merong mga takot sa dengbaksya, no? Kaya sila ayaw nilang magpabakuna daw, baka mangyari ito sa nangyari sa dengbaksya, which I totally disagree, no? To be honest po, hindi din ako nagbigay ng dengbaksya to myself or to my kids and to my patients dahil pinag-aralan ko po yung dengbaksya. Ever since kasi, every convention na napupuntahan ko, ang sinasabi kasi is to make a dengue vaccine, kailangan yung 4 strains ay talagang magawan. Hindi pwedeng isa o dalawa. Kasi kung isa o dalawa or 3 lang ang effective, yung isa na hindi natamaan ng bakuna, pwede yun siyang maging danger, lalo na kung nagka-dengue ulit. Kaya mahirap daw i-perfect ang dengue vaccine kasi 4 ang strains. Yun po ang sinasabi parate. Which kaya nung lumabas po yung dengbaksya, may doubts ako talaga dahil nga yun ang naturo sa amin na mahirap nga siya i-perfect, which is tama po yung mga speakers na napakinggan ko. That's why hindi din ako nagbigay. Ngayon, with regards to COVID-19, wala pong ganong issues na 4 strains daw siya, kaya kung after second strain mas matapang or second dengue mas matapang or second COVID mas matapang, wala pong ganong mga topics ang COVID. Kaya hindi siya issue for the vaccination, no? Hindi siya pwedeng ma-compare. So, in other words, yung issue ng dengbaksya for me is not applicable. So, ako po, although hindi ako nagbigay ng dengbaksya, pero sa COVID ako ay tatanggap at kung ako po ay mabigyan ng chance ay mag-i-inject. May kwento ako about kay Juan Tamad before natin to i-discuss. Si Juan Tamad ay inutusan ng kanyang magulang kasi tamad nga, inutusang magbenta ng mga paso, yung mga pots, mga clay pots sa palengke. Nabibigatan siya. Sa sobrang tamad ni Juan Tamad ay nirolyo niya yung mga paso, parang ginawa niyang bowling, no? Pinagulong-gulong niya sa kalsada hanggang papuntang palengke dahil ayaw nga niyang bitbitin dahil mabigat nga sa sobrang tamad. Ayon, nagkabiakan yung mga paso. So, namproblema ngayon si Juan Tamad kasi wala siyang madalang pera kasi nga, sabi ng magulang, yung pera pambili ng ulam. So, namproblema si Juan Tamad. So, nag-isip si Juan Tamad. So, na-analyze ni Juan Tamad na, ganitong gawin ko. So, pinagkuha niya yung mga paso, kumuha siya ng bato, ay pinagdikdik niya hanggang maging powder. Talagang pinong powder. Tapos nilagay niya sa mga supot ng parang ice candy. Tapos pumunta pa rin siya ng palengke. Sabi niya, pangpatay daw ng mga langaw yung mga dinikdik niyang powder. Pero hindi niya sinabi na paso yun. Sabi niya, gamot ito, pangpatay ng mga langaw. So, ang bilis na benta. Ang dami nagbilihan dahil powder lang pangpatay ng langaw. Kasi maraming langaw sa lugar nila. So, kaya lang, yun, nagkapera si Juan Tamad. So, pag-uwi niya, saya-saya niya, marami siyang pera. Kaya lang, nagdatingan ang mga tao sa bahay niya nung the next day. Kasi, umaangal, nagdala ng tanod dahil bakit daw hindi namatay ang mga langaw. Kinabahan si Juan Tamad. Sabi niya, paano niyo ba ginamit? Sabi niya, sabi ng mga tao, inilagay namin sa mga corners. Yung iba, ni-spray namin, ganyan. Sabi ni Juan, mali naman pala yung technique niyo. Ganito yan. Humuli kayo ng langaw, kumuha kayo ng powder, lagyan niyo yung mata nung langaw, bitawan niyo ang langaw, siyempre mabubulag na yon. Pag nabangga yon sa mga salamin sa poste, patay. So, yun po ang kwento natin at may connection po ito sa aking i-discuss ngayon. Ang usap-usapan ay makatulong ba ang Sinovac? Kung 50% lang ito effective ayon sa pag-aaral sa Brazil. Of course naman. Natural na di talaga super mataas ang efficacy rate ng non-replicating vaccines gaya ng Sinovac
Dahil nga, di dumadami ang protein sa katawan ng tao para magpadami lalo ng antibody production. Unlike sa messenger RNA na madami ang proteins dahil kusa na tayo ang gumagawa. In-explain ko ito sa aking isang video na may link din dito kung gusto nyo pong mapakinggan. Ang tanong, kung pataasin kaya ng Sinovac yung dose nila para tumaas yung proteins, kasi nga hindi ito replicating. Pero may research kasi sa Turkey na 91% effective siya sa dosage na ito, ngayon yung present. So, ibig sabihin, parang nagsasabi na okay na yung dosage. Iba-iba lang siguro yung reaction ng tao. Sa Brazil, 50%. Sa Turkey, 91%. So, parang hindi na kailangan itaas yung dosage. Kasi ang 50% ay okay na daw, sabi ng WHO. So, bakit okay na ang 50%? Ganito yan. Tatanungin kita, paano nawala yung SARS noong 2003 or yung MERS-CoV noong 2012 sa mundo? May bakuna ba tayo noon? Wala, hindi, di ba? Nawala siya. It was because of mask, hand washing, social distancing, contact tracing. Bakit ang COVID-19 ay dumami pa rin kahit ginawa na natin ng lahat ng ginawa sa SARS at MERS-CoV? May magagawa ba tayo na ibigay sa virus para mabago siya at maging parang SARS lang at madala na lang ng social distancing at mask? Pwede mo bang hulihin, gaya ng kwento ko kanina, tapos injectionan mo ng something, tapos pakawalan mo yung virus para maging bago na yung ugali na magiging parang SARS na lang siya? Di ba, imposible yun? Di man natin kayang baguhin, pero kaya nating baguhin ang tao. Kung makakatanggap tayo ng bakuna na kahit 50% effective lang at patuloy pa rin ang ating mask, face shield, social distancing, hand washing, ay malaking impact na yon. May posibilidad na parang maging level na ang COVID-19 sa SARS o MERS-CoV na makokontrol na lang ng mask at social distancing hanggang ito ay humina ang transfer sa tao. Kaya lalong ipatuloy pa rin ang protocols. Siyempre, pag naabot na ang pagbaba ng kaso to as very safe level at pinag-aralan ng mga eksperto, doon pa lang sila mag-a-announce na pwede nang walang mask. Alam nyo ang advantage sa Pilipinas. Majority ay nagmamask. Sa Amerika, maraming ayaw, galit pa. Kaya ayon, umabot sa 300,000 cases per day sila. Sa atin, mataas na po ang 3,000 per day. Ang laki ng population ng US ay 3 times lang sa atin. So, dapat, ang maximum nila ay 9,000 cases per day lang. Pero lumilipad sa 300,000. Sobrang taas. So, kung mahirap din silang ipamask, dapat mas power ang bakuna ang dapat sa kanila gaya ng Pfizer at Moderna na aabot ng 95% effective. Pero, I still believe na mas effective at mas mabilis makapababa ng kaso kung may good combination ng mask, social distancing, hand washing, even with a lesser effective vaccine than a highly effective vaccine pero walang nagmamask or nag-social distance. Powerful talaga ang mask at social distancing at hand washing kaya na-solve ang SARS at MERS-CoV. We just need a little boost from a vaccine. Okay? I hope may naintindihan kayo at be positive at I do believe malapit na po itong masosolve. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.